totoong mukha ni Phoenix Fox at kamukha-kamukha ni Pikachu na karakter. Ilan lang yan sa ating pag-usapan sa videong ito. Alam kong nalalaman mo na ang mga karakter ni Pikachu at ang kanilang mga kasamaan. Ngunit sa videong ito ay ating pag-usapan kung ano ang totoong mukha nila sa totoong buhay na hayop. Kaya, let's start! Number 1. Seahorse o mas kilalang seahorse ay may advanced na isda upang pangalagaan, ngunit mas madali kung sila ay bihag bred, specimen ng ilang mga species. At sa makatuwid, mas madaling tumanggap ng frozen na pagkain. Gusto nila ang mabagal na gumagalaw sa tubig at isang bagay na maaari nilang anchor ang kanilang sarili sa kanilang mga buntot. Hindi sila dapat itago sa iba pang mga isda na maaaring lumabas, makipagkompetensya sa kanila para sa pagkain dahil kumain sila ng dahan-dahan. Pangalawa, ang karakter na ito ay hindi nila kinuha sa hayop kundi sa tanim. Ito si Big Rebel o mas kilalang feature plant. Habang hindi talaga isang alagang hayop, kaya itong isang halaman o Big Rebel ay isang pitsa planta na kung saan ay carnivorous. Ang mga halaman ng pitsa ay maaaring lumaki sa iyong bahay o kahit sa labas ng isang mga lugar. Dahil sila ay talagang katutubong sa Estados Unidos, ang mga carnivoro ay nagbabago dahil sa nutrient poor soil at mas gusto nila ang mga kondisyon na buhay. At pangatlo, Sian Pheasant, mas kilalang Japanese Pheasant. Bilang Pokemon ay isang paglika ng Hapon, makatuwiran ang pambansang ibon ng Japan ay nililitaw bilang isa sa mga karakter nito. Ang Japanese Pheasant o Green Pheasant ay mas kilala sa US, Hawaii, at ang mga populasyon ay matatag. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang bilang mga ibon sa pagsasaka. Ang mga populasyon na umiiral ay hybrid sa kanilang pheasant. At ang pangatlo, si Emolga o mas kilalang Flying Squirrel. Ang karakter na ito ay nilarawan bilang isang daga. Ito ay sumakatuwid, isang lumilipad na ardilya sa halip ng isang glider ng asukal. Ang mga rodent na ito ay hindi gaanong popular kaysa huli, ngunit magagamit pa rin. Ang mga espesyal na pouch ay ginagamit kapag ang mga squirrels ay bata pa upang tulungan ang mga may-ari ng puno sa kanila na nakapahalaga. At ang pang-apat, si Fennekin o mas kilalang Phoenix Fox ay isang maapoy na Phoenix Fox, isang napakatanyag na exotic pet mammal. Ang mga maliit na foxes ay mataas ang demand para sa kanilang compact size, cool na kadalahinan at visual na apela. Ang kanilang presyo ay tila tumaas bawat ilang taon. Maaari silang maging kayunpaman, rambunctious, napakalakas at medyo masigla sa kasamaang palad. Ang mga fox ay hindi legal na lahat ng mga estado. At ang ating panglima, si Sandrew o mas kilalang armadillo ay hindi isang screw ngunit isang armadillo, pinakamalapit na kahawig ng tatlong banded armadillo. Ang mga ito ay hindi popular bilang mga alagang hayop, ngunit minsan ay magagamit na presyo sa paligid na mahalagang $25 to $3,000. Ang particular na species na ito ay ang natatanging armadillo na maaaring ganap na gumugulong mismo sa isang bola. Ang mga ito ay hindi katutubong sa US at naiba mula kung ano ang maaaring makita ng mga tao sa ilang mga estado sa kanilang mga backyard. At ang ating pang-anim, si Shelos o mas kilalang nudibranch, na tinatawag din mga slug ng dagat. May madalas na brilliant line na kulay at may mataas na dalubhasang diet sa pagpapahiyag. Ang ilang mga species ay napakahirap na pangalagaan. Ang pinakakaraniwang itinatago ng mga kabagsagi ng hayop ay ang Lechus nudibranch na kumakain sa algae. Ang iba pang mga species ay nangangailangan ng mga partikular na pagkain tulad ng maliit na anemones na dagat at hindi nirekomenda para sa mga baguhan na aquarist. At ang ating pang-pito, si Dweebel o mas kilalang hermit crab ay isang hermit crab na may isang bato sa halip ng isang shell. Maraming iba't ibang uri ng hermit crab.
ang umiiral sa kalakalan ng alagang hayop, kabilang ang panlupa at ganap na nabuhay sa tubig species. Ang pinakasikat na grupo ng mga hermit crab ay lupa ay kadalasang mabilis na namatay sa mga droves dahil sa hindi tamang pangangalaga. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na nangailangan sila ng isang mas malaking aquarium na may mataas na kalumigmigan na lalim na buhangin. At ang ating pangwalo, sea whooper o mas kilalang axolot. Sea whooper ay isang critically endangered Mexican salamander o axolotl. Ang mga ito ay popular bilang mga alagang hayop at may mga relatibong madaling pag-aalaga. Gusto nila ang kanilang temperatura ng tubig na 66 degree at mabagal paglipat. At ang ating pang-siyam, si Racros o mas kilarang Rhinoceros beetle ay kahanga-hanga mga species man ng display. Gustong-gusto ng mga tagapagbantay ng bag ang mga Rhinoceros beetle dahil sa kanilang napakalaking sukat. Dahil sa kanilang natitirang sukat, sila ay isang hinahangad na species at hindi regular na magagamit. Ang mga ito ay karaniwang binibili bilang larvae. Pagkatapos pumunta sila upang mabuhay ng ilang buwan, enjoy din ng mga tagapagbantay na pinagpanatili ang mga ito sa sandaling sila ay lumipas lang. At syempre ang ating panghuli ay si Pikachu. Si Pikachu mas kilalang spring share. Ang pangunahing katangian ng serye ng Pokemon ay ilang uri ng daga at inarawan bilang isang iba't ibang mga hayop. Siya ay madalas nakilala bilang uri ng mouse o isang pika. Gayunpaman, ang nakuryente na karakter ay may marami mga tampok na karaniwan sa spring share. Ang spring share ay kilala rin bilang isang spring hus na isang African rodent. Ang hayop ay binipedal tulad ng Pikachu at may itim na tip, tainga, isang mabang buntot at mababang flat paa. Ang mga spring share ay bihira sa American pet trade sa kasamaang palad.